Ang tanging hiling ng asawa kong si Danilo sa akin na magpaalam siya ay, huwag na huwag kang pupunta sa Retreat Property, Norma. Ipangako mo sa akin. Pinisil niya ang kamay ko ng buong lakas na natitira pa sa kanya. Puno ng pakiusap ang mga mata niya. Ipinarangal ko siya. Lagi ko namang iginagalang ang mga nais niya. Kahit na nilalamon ako ng pag-usisa. Ngunit ilang taon pagkatapos ng pagkamatay niya, nanalo sa wakas ang pag-usisa. At ang natuklasan ko sa property na iyon ay magbabago ng buhay ko magpakailanman. Ngayon ko naunawaan kung bakit gustong-gusto ni Danilo na ilayo ako roon. 17 taon ng pag-asawa kay Danilo ang nagtapos sa kama sa ospital matapos ang malubhang stroke na walang makakapaghula. Sa gulang na 58, nahanap ko ang sarili kong balo na may anak na nagkolehiyo at walang katapusang pakiramdam ng pagkabakante. Habang inaayos ang mga gawain niya, natuklasan ko na marami pa palang hindi ko alam tungkol sa asawa ko. Isang karaniwang Martes nang tawagan ako ng abogado niya. Si G. Ramos, papasok sa opisina niya. 2 buwan na ang nakalilipas mula sa libing. Patuloy ang malupit na takbo ng normal na buhay habang sinusubukan ko pa ring matutong huminga nang wala si Danilo sa tabi ko. GNG. Sterling, may ipapasa ako sa inyo, sabi ni G. Ramos, habang inilalabas ang maliit na kahon at isang sobre sa makintab niyang mesa na gawa sa kahoy. May tiyak na bilin si Danilo na ito ay ibibigay lamang pagkatapos niya mawala. Sa loob ng kahon ay isang mabigat na lumang susi na may hugis dahong keychain na metal. Sa sobre ay nakasulat ang pangalan ko sa sulat kamay ni Danilo na hindi mapagkakamalang iba. Para saan itong susi? Tanong ko, habang pinapakapa ko ito sa mga daliri ko. Para sa isang property sa Tagaytay. Binili ito ng asawa ninyo mga 4 na taon na ang nakaraan. Pero may malinaw na bilin siya na malalaman ninyo lamang ito pagkatapos niya mawala. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Wala namang ibang property si Danilo maliban sa bahay natin. Hindi niya kailanman binanggit ang isang country retreat. Mas mahalaga pa, bakit niya ako pinapangako na huwag pupunta roon samantalang kalaunan ay ibubunyag niya ang pagkakaroon nito. Tinatawag itong Crestwood Estate, patuloy ng abogado. Ayon sa record, ito ang bahay kung saan ginugol ni Danilo ang bahagi ng pagkabata niya. Muli niya itong nabili pagkatapos ng maraming taon. Bagamat maraming beses na itong napunta sa ibang may-ari. Sandali, hindi ito makatwiran, putol ko. Lagi nang iniwasan ni Danilo na pag-usapan ang pagkabata niya. Kapag binabanggit ko ang Tagaytay, bigla siyang magiging tensyonado, palilitawin ang usapan. Bakit siya bibili ng bahay doon? Inayos ni G. Ramos ang salamin niya. Hindi ko po masasabi, ginang, pero may isa pang mahalagang detalye. Ang property ay naging lubhang mahalaga sa nakalipas na 2 taon. Paano? Isang malaking developer, ang Summit Resorts, ay nagtatayo ng luxury resort sa lugar. Ang property ng asawa ninyo ay nasa strategic na lokasyon. May ilang multimilyong piso na ang alok nila para sa bahay. Umiikot ang ulo ko. Hindi naman yumaman si Danilo. Komportable kaming nabuhay sa sweldo niya bilang engineer at sa akin bilang professor sa universidad. Pero wala namang sapat para makabili ng pangalawang bahay, lalo na sa hinahangad na lugar tulad ng Tagaytay. At bakit itago ito? Nang may nanginginig na daliri, binuksan ko ang sobre. Mahal kong Norma, kung binabasa mo ito, ibig sabihin mas maaga akong umalis kaysa inaasahan ko. Patawarin mo ako sa lahat ng lihim na tinago ko. Sa iyo na ang bahay. Sa nakalipas na 4 na taon, ginawa kong maganda ang malungkot na lugar na iyon mula sa pagkabata ko. Sana'y magustuhan mo. Alam kong pinapangako kita na huwag pupunta roon. Binabawi ko na ang pangakong iyon ngayon. Sa katunayan, hiniling ko na pumunta ka kahit isang beses bago ka magdesisyon kung ano ang gagawin sa property. Sa study ng bahay, makikita mo ang laptop ko. Ang password ay ang petsa ng unang pagkikita natin. Kasunod ng salitang pag-asa, ang salitang tinuro mo sa akin na muling madama. Mahal na mahal kita ng higit sa maaari kong ipahayag. Danilo. Idinikit ko ang liham sa dibdib ko. Nanlalabo ang paningin sa luha. Kahit sa kamatayan, may kakayahan pa rin si Danilo na magbigay ng sorpresa sa akin. Kailangan kong makita ang lugar na ito, sabi ko. May komplikasyon po, putol ni G. Ramos. Pinag-agawan ng pamilya ni Danilo ang testamento. Ang kapatid niyang si Marco Sterling ay nagsasabi na hindi na nasa tamang pag-iisip si Danilo nang bilhin niya ang property. Katawa-tawa iyon. Ang asawa ko ang pinakamatinong tao na nakilala ko. Gayunpaman, nagsampa na sila ng legal na mosyon. Dahil sa kasalukuyang halaga ng property, maari itong maging komplikadong labanan. Isinuksok ko ang susi. Bigla may determinasyon na sumakop sa akin. Pupunta ako sa Tagaytay ngayon din.
Makalawa ang nakalipas, pagkatapos ng mabilis na biyahe sa Sierra Madre. Nagparada ako sa harap ng inukit na kahoy na gete na may nakasulat na Crestwood Estate sa bakal. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang iniikot ko ang susi sa lock. Bumukas ang gete ng mahina ang ingay na nagbubunyag ng property na mas kahanga-hanga kaysa inaasahan ko. Hindi lang ito country house. Isang bato at kahoy na mansyon na napalilibutan na maayos na hardin at sinaunang puno ng nara. Ang bato-batong landas ay naglilibot sa perpektong damuhan patungo sa pangunahing pasukan. Lahat ay mukhang bago o kakarenovate lang. Walang nagpapahiwatig dito ng traumatic na pagkabata na ayaw pag-usapan ni Danilo. Ganap na nabago ang lugar na ito ng may pagmamahal at dedikasyon. Nasa bawat detalye ang kamay ng asawa ko. Bagamat hindi ko alam ang pagkakaroon nito hanggang ngayon. Nanginginig ang kamay ko habang isinuksok ko ang susi sa pangunahing pinto. Bumukas ito ng may kasyasyang tunog. At pumapasok ako sa lihim na mundo ng lalaking kasama ko sa halos 2 dekada ng buhay. Ang nakita ko sa loob ay nagpanginig sa akin na humawak sa frame ng pinto para hindi bumagsak. Ang pasukan ay nagbubukas sa malaki at mataas na living room na may batu-batong fireplace. Pero hindi ang arkitektura ang nakabighani sa akin. Ang mga pintura. Sa bawat dingding at bawat espasyo ay mga pintura ng bulaklak. Hindi basta bulaklak, kundi mga orchid ng lahat ng uri at kulay. Ang panghabambuhay kong hilig, na laging sinusuportahan ni Danilo ng tahimik na pagmamahal, ay nakapalibot sa akin sa isang gallery na nakalaan sa pinakamalaking pag-ibig ko. At doon, sa mesa malapit sa bintana na nakaharap sa hardin, nakaupo ang silver laptop na may isang puting orchid sa ibabaw ng takip. Bago pa ako makagalaw, ang tunog ng gulong sa graba ay nagpahayag na hindi na ako mag-isa. Sa bintana, nakita ko ang itim na SUV na huminto sa likod ng akin. 3 lalaki ang bumaba. Lahat ay may malinaw na pagkakahawig sa mukha ni Danilo. Paehong tuwid na ilong, paehong hugis almendras na mata. Dumating ang angkan ng mga sterling, at sa seryoso nilang ekspresyon, hindi sila narito para salubungin ang balo sa bagong natuklasang property. Lumapit sila ng may kumpiyansa ng mga taong akala nila sila ang may-ari. Mabilis kong isinara ang pintong harapan. Mabilis ang tibok ng puso. Tiningnan ko sa gilid na bintana habang huminto sila sa porch. Nagbubulungan bago ang pinakamatanda. Isang may ubanan na bersyon ni Danilo ay malakas na kumatok. GNG, Norma, alam naming narito kayo. Kailangan nating mag-usap. May parehong masikip na tono ang boses niya tulad ni Danilo kapag kinakabahan. Nanahimik ako, lumayo sa pinto. Laging malinaw ang mga babala ni Danilo tungkol sa pamilya niya. Ngayon, harap-harapan ko sila, sumisigaw ang instinct ko ng pag-iingat. Muling kumatok, mas malakas. Norma, ako si Marco Sterling, nakatatandang kapatid ni Danilo. Ito ang mga kapatid ko, si Elias at Isaias. Narito kami tungkol sa property. Siyempre, hindi para kay Danilo, hindi para makilala ang babaeng minahal ng kapatid nila sa loob ng 17 taon. Narito sila para sa bahay na biglang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tiningnan ko ang laptop sa mesa. Nandoon ang mga sagot na hinintay ko. Hindi sa mga estranghero sa porch. Walang pansin sa lalong nagiging agresibong katok. Pumunta ako sa mesa at tinipa ang password. October 12 TA, 76 pag-asa. Bumuhay ang screen. Nagbukas ng folder na pinangalanan para kay Norma. Sa loob ay daang video file. Bawat isa ay may petsa. Nagsisimula kinabukasan pagkatapos ng libing at umaabot ng 1 taon sa hinahara. Nang nanginginig na kamay, pinindot ko ang una. Lumitaw ang mukha ni Danilo sa screen. Hindi ang maputla at payat na mukha sa huling araw sa ospital, kundi malusog, puno ng buhay, malinaw na ni-record ilang buwan pa ang nakaraan. Kumusta, mahal ko? Ngumiti siya sa paraang nakakapanghinang iyon na laging nakakapagpaibig sa akin. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin wala na ako. At pumunta ka sa Crestwood. Kahit na ilang taon kitang pinakiusapan na huwag. Dapat ko nang nahulaan na hindi mo mapipigilan. Lalo na pagkatapos sabihin sa iyo ni Ramos ang tungkol sa bahay. May buhol sa lalamunan ko. Kahit ngayon, kilala niya pa rin ako ng lubos. Nag-record ako ng isang video para sa bawa araw ng unang taon mo nang wala ako. 1 taon ng pagsasama habang pinoproseso mo ang pagdadalamhati. 1 taon na ipinapaliwanag ang lahat ng dapat ko nang sinabi sa iyo habang buhay pa ako. Sandali siyang tumungo. Pagkatapos ay tumingin ulit sa akin ng may determinasyon. Nagsisimula sa dahilan kung bakit ko binili ulit ang bahay na sinumpa kong hindi ko natatanaw muli. Sa labas, tumigil na ang katok. Sa bintana, nakita ko na bumalik ang mga lalaki sa SUV nila. Naglalabas ng mga papel,
nag-uusap ng may seryosong mukha. Patuloy si Danilo, 3 taon na ang nakaraan. Na-diagnose ako ng cerebral aneurysm, isang time bomb na minana ko sa ama ko. Binigyan ako ng mga doktor ng 2 hanggang 5 taon. Pinili kong hindi sabihin sa iyo o kay Chlo. Ayoko ng awa, at ayoko na mabuhay ang huling taon natin sa anino ng kamatayan. Lumambot ang mga mata niya. Gusto kong buong-buo tayong mabuhay hanggang sa huli. Hindi dahan-dahang mamatay sa harap mo. Puno ng gulat at galit ako. Itinago niya ang diagnosis. Gumawa ng medical na desisyon nang wala ako. Ipinag-guide niya sa akin ang paghahanda. Ang mulat na pagpapahalaga sa huling sandali natin. Alam kong galit ka ngayon. Sabi niya na para bang binabasa ang isip ko. May karapatan ka, pero sana'y maunawaan mo na gawa ito sa pag-ibig, hindi sa duwag. Sa labas, nagtetelepono ang mga lalaki. Naglalakad sa driveway nang may frustrated na enerhiya ng mga taong hindi nakakuha ng gusto. Nang matanggap ko ang diagnosis, nagdesisyon akong gamitin ang natitirang oras para gumawa ng makabuluhan para sa iyo. Lagi mong minahal ang mga orchid. Lagi mong pinag-usapan na magkaroon ng sariling espasyo para palakihin ang mga iyon balang araw. Kaya, natagpuan ko ang pinakahuling lugar na inaasahan ng lahat na pupuntahan ko. Ang bahay na iniwan ko noong 18. Sinumpa kong hindi na babalikan. Yumuko siya patungo sa kamera. Ang hinialam ng mga kapatid ko ay legal kong binili ang bahay mula sa ama ko bago siya mamatay. Bangkarote ang matanda pagkatapos ng mga taon ng pagsusugal at pag-inom. Ipinagbili niya ito sa akin ng mura, desperado sa pera. Pinapangako akong huwag sabihin sa mga kapatid ko na akala nila ay manana sila balang araw. Iyan ang paliwanag sa legal na hamon. Akala nila may karapatan sila sa property na legal na binili ni Danilo. Sirang-sira ang bahay ng bilhin ko ito, Norma, tulad ng pagkabata ko rito. Pero sa pagkakataong ito, may kakayahan na akong baguhin ito. Bawat business trip sa nakalipas na 4 na taon, narito ako na nagbabantay sa renovation, gumagawa ng isang bagay para sa iyo. Sa labas, muling lumapit ang mga kapatid sa pinto. Ngayon, may hawak na dokumento si Marco na ipinakita sa bintana para makita ko. Isang uri ng court order. Darating ang mga kapatid ko para rito. Patuloy ni Danilo sa video, habang tumitigas ang ekspresyon niya. Hindi nila gusto ang bahay hanggang noong nakaang taon nang magsimula ang resort project. Bigla, ang walang kwentang property na pinagtatawanan nila na binili ko ay naging ginto. Susubukan nila ang lahat para kunin ito sa iyo. Isa sa mga kapatid ay muling nagtelepono. Triumphal ang mukha ng ibaba ang telepono. Sa ilalim na drawer ng mesang ito ay may asul na folder na may lahat ng legal na dokumento na kailangan mo. Walang duda na sa iyo ang bahay. Tinya ko iyon. Lumambot ang mukha ni Danilo. Pero Norma, kung pananatilihin mo ito o ibebenta ay buong desisyon mo. Ginawa ko ang lugar na ito para sa iyo. Pinuno ko ito ng ganda para sa iyo. Pero ayoko itong maging pasanin mo. Paparating na ang pulis na sasakyan sa driveway. Tinitingnan ng mga kapatid ang paglapit nito ng may kasiyahan. Isang huling bagay, sabi ni Danilo. Sa conservatory sa likod ng bahay, makikita mo ang rare orchid collection na ginugol ko ng mga taon sa pagpapalaki. Patuloy na alagaan ng team na kinuha ko. Narito ka man o hindi, ito ang huling regalo ko sa iyo kasama ang paraan para pahalagahan ang mga ito. Natapos ang video, nagyelos ang ngiting mukha ni Danilo habang muling nagsimula ang katok sa pinto. Mas may autoridad. GNG, Sterling, opisyal ng county, pakibuksan po ang pinto. Nang malalim na buntong hininga, isinara ko ang laptop, kinuha ang asul na folder mula sa drawer, at humarap sa susunod na darating. Habang umaabot ako sa doorknob, tumunog ang cellphone ko. Si Chloe, ang anak namin, tumatawag mula sa kolehiyo. Nagdalawang isip ako, pagkatapos sumagot. Chloe, hindi magandang oras ito. Mom, masikip ang boses niya sa inis. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa bahay ni Dad o sa alok ng developer? Tumawag ang mga tiyo na nag-aalok ng makatarungang dial kung tutulong ako sa pagkontesta sa testamento. Ano ba ang nangyayari? Kaya pala, nauna na silang nakipag-ugnayan sa anak ko. May sumiklab na matindi at protektibo sa loob ko. Hindi lang ako ang tinarget nila. Sinusubukan nilang manipulahin ang anak kong nagdadalamhati. Ipapaliwanag ko mamaya. Ipangako ko, sabi ko, habang tinitingnan ang opisyal na nakikipag-usap sa mga kapatid. Pero Chloe, huwag kang magpipirma ng kahit ano. Huwag sumangayon sa kahit ano. Ang mga lalaking iyon ay hindi natin kaibigan. Mom, kung may pera, hindi ito tungkol sa pera, putol ko, nagula sa tigas ng boses ko. Tungkol ito sa nais ng tatay mo. Pakiusap,
Magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, bumuntong hininga siya. CJ, pero tawagan mo agad ako. Ibinaba ko at binuksan ang pinto para harapin ang batang opisyal ng county, si Davis, na kasamang 3 sterling, na nag-iba-iba ang ekspresyon mula sa pagiging mapagmataas hanggang sa hayagang pagalit. GNG, Sterling, ako si Official Davis. May court order ang mga ginoong ito na humihingi ng inspeksyon sa property bilang bahagi ng ongoing inheritance dispute. Ngumiti akong mahinahon. Ginagamit ang lakas na laging pinupuri sa akin ni Danilo. Siyempre po, opisyal. Pero una, sa tingin ko po kailangan ninyong makita ito. Inabot ko sa kanya ang asul na folder na may dokumentasyon ni Danilo. Inasahan ng asawa ko ang eksaktong sitwasyong ito. Umakya si Marco nang may mapang-uyam na galaw. Komplikado ang family disputes, opisyal. Naiintindihan na emosyonal at nalilito ang hipag ko. Sa totoo lang, putol ko sa kanya. Ni emosyonal ni nalilito ako. Isang balo ako sa property na legal na akin na humaharap sa 3 estranghero na nagkataon lang na may parehong yene ng yumao kong asawa. Humarap ako sa opisyal at pahalagahan ko po kung suriin ninyo ang mga dokumentong ito bago payagan ang sinuman sa property ko. Kinuha ng deputy ang folder. Neutral ang mukha habang sinisimulan ang pagsusuri. Nagpalitan ng tingin ang mga kapatid na Sterling. Malinaw na nanghihina ang kumpiyansa nila. Naisip ko ang video ni Danilo. Ang lihim na tinago niya para iligtas kami ni Chloe sa hindi kinakailangang pagdurusa. Ang kahangahangang regalo na ginawa niya sa huling taon niya. Anuman ang laro ng mga kapatid niya. Determinadong hindi ko ipapahintulot na mawala ang huling konkretong pagpapahayag ng pag-ibig ng asawa ko nang walang laban. Tumingin ang deputy mula sa mga dokumento. Nagbago ang ekspresyon niya. Mukha po itong maayos, ginang. Malinaw na deed transfer, notarized statements, certified bank records ng original na bili. Humarap siya sa mga kapatid. Mga ginoo, wala akong nakitang dahilan para pilitin ang inspeksyon ngayon. Mukha itong usapin para sa civil courts. Namula sa galit ang mukha ni Marco. Katawa-tawa ito. Walang karapatan ang babaeng iyan. Ang babaeng iyan, putol ko ng mahinahon, ay si Norma Sterling, asawa ni David Sterling, at may buong karapatan akong narito. Habang nag-atubiling umurong ang mga kapatid sa SUV nila, kasunod ang nagpapaumanhin na deputy. Nadama ko ang kakaibang halo ng pagkawala at pagkatuklas. Ang asawa na akala ko ay lubos ko ng kilala ay may mga lihim. Ang iba masakit, ang iba ay nakakabighani ang ganda. Ngayon ay may pagpipilian ako. Umurong sa kaligtasan ng dating buhay o lubusang yakapin ang hindi inaasahang pamana at ang laban na kasama nito. Isinara ko ang pinto, bumalik sa mesa, at muling binuksan ang laptop. Bukas ang video para sa araw na iyon. At kasama nito ang higit pang piraso ng lalaking minahal ko. At bagong-bagong naunawaan ko lamang. Sa labas, maaring natalo ang mga kapatid na Sterling sa unang laban na ito. Pero ang ekspresyon nila habang umaalis ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Nagsisimula pa lamang ang digmaan para sa Crestwood Estate. Ginugol ko ang gabing iyon sa bahay ni Danilo, o sa bahay natin, na palilibutan ng ebidensya ng lihim niyang gawang pag-ibig. Lubusang nawala ang antok, puno ng mga revelasyon ang isip ko. Ang nakamamatay na sakit na itago niya, ang nabagong bahay, ang determinasyon ng kapatid niya na kunin ito, at ang daan-daang video message na naghihintay sa laptop. Sa madaling araw, unang beses kong maayos na ginalugad ang property. Ang pangunahing bahay ay obra maestra ng renovation. Pinaghalo ang orihinal na rustic na elemento sa modernong ginhawa. Bawat silid ay nagpapakita ng maingat na pag-iisip sa panlasa ko. Mula sa library na puno ng first edition ng mga paborito kong libro, hanggang sa reading nook na nakaharap sa hardin. Perpekto para sa mga umaga ng taglagas. Pero ang conservatory ang tunay na nakabighani sa akin. Tulad ng ipinangako ni Danilo sa video, kahangahangang koleksyon ng orchid ang nakapuno sa glass-enclosed space. May mga bihira na nakita ko lamang sa mga espesyal na libro. Isang Bluecot Lia Walcariana, halos imposible hanapin, namumulaklak ng mayabang na parang reyna ng lugar. Magandang umaga po, ginang. Nagulat ako sa boses. Isang middle-aged na babae ang lumitaw mula sa mga halaman na may hawak na sprayer. Ako po si GNG Cruz. Kinuha ko ng asawa ninyo para alagaan ang mga orchid. Norma Sterling po, sabi ko, inilahad ang kamay. Bagamat sigurado akong alam nyo na iyon. Ngumiti siyang mabait. Madalas pag-usapan kayo ni G. Danilo tuwing bumibisita siya. Sabi niya, may espesyal kayong kamay sa halaman na hindi niya kayang pantayan. Kilala niyo po ba ng husto ang asawa ko? Nagdalawang isip si GNG Cruz. Hanggang sa pinahintulutan niya, siguro po.
Narito siya kahit isang beses sa isang buwan sa nakalipas na 4 na taon. Personal na nagbabantay sa lahat. Ganun si Danilo. Metodikal, maingat sa detalye, mas gustong gawin ang mga bagay ng mag-isa kaysa ipaubaya. Ang Blue Catalia roon, patuloy ni GNG, Cruz, tinuro ang orchid na pinuri ko. Halos 2 taon niyang hinintay iyon. Sabi niya, naalala niya ang isang nakita mo raw sa isang show at hindi mo makalimutan. Sumakit ang puso ko. Ang Orchid Exhibition sa Baguio Flower Festival, 0 taon na ang nakaan. Isang beses ko lang binanggit ang bulaklak na iyon. At naalala ni Danilo. May binanggit ba siya tungkol sa kalusugan niya? Tanong ko nang may pag-aalangan. Dumaan ang anino sa mukha ni GNG, Cruz. Hindi direkta, pero sa huling 6 na buwan, mas lalo siyang nag-push. Mahabang oras ang ginugol na parang may deadline. Natamaan ako ng kumpirmasyon. Pero ipinaliwanag din nito ang biglang pagmamadali na nadama ko kay Danilo sa huling buwan niya. Inakala ko lang stress sa trabaho. Hindi ko maisip na gumagawa siya ng lahat ng ito, habang alam niyang limitado ang oras niya. Narito ang mga kapatid niya kahapon. Komento ko, maingat na tinitingnan ang reaksyon niya. Tumigas ang mukha niya. Palagi silang nakapaligid mula nang ianunsyo ng Summit Resorts ang project. Biglang interesado sa family home na hindi nila binisita sa loob ng mga dekada. Inayos niya ang irrigation system bago nagpatuloy. Ano pa ang masasabi ko sa kanila? Si Marco ang panganay. May investment firm siya sa Cebu. Lagi niyang tinatrato si Danilo na parang pabor na kinikilala niya ito. Si Elias ang gitna, abogado, magaling sa salita. Si Isaias ang bunso, laging nasa anino ni Marco. Umiling siya. Nang bumalik si Danilo para bilhin ang property, tinawanan nila siya sa pagsayang ng pera sa isang walang kwentang lugar hanggang magsimula ang planning ng resort. Tugma ito sa mga piraso na ibinahagi ni Danilo sa mga nakaraang taon. Ang mahirap niyang pagkabata, ang pagtakas niya sa kolehiyo, ang pag-iwas niya sa pag-usapan ang pamilya niya. Babalik sila, sabi ko, higit sa sarili kaysa kay GNG, Cruz. Tiyak, tumango siya. Pero inihanda ni G. Danilo iyon. Lagi siyang ilang hakbang nanguna sa pag-iisip. Sa loob ng bahay, pinilit kong kumain bago binuksan ang laptop para sa video ng araw. Lumitaw si Danilo. Nakaupo sa ngayon ko na kinikilalang library ng bahay. Magandang umaga, mahal ko. Sana't nakatulog kang mahimbing sa bagong tahanan natin. Ngumiti siya sa nakakapanghinang ngiti na hinintay ko nang may pisikal na sakit. Ngayon gusto kitang ipakita ng espesyal. Gumalaw ang kamera habang naglalakad siya sa bahay papunta sa hallway na hindi ko pa ginalugad. Huminto sa nakakandadong pinto. Ang silid na ito ay para lang sa iyo. Nasa top drawer ng nightstand ang susi. Iyong antique silver na may ukit na orchid. Pinatigil ko ang video, pumunta sa master bedroom, at natagpuan ang susi eksakto kung saan niya sinabi. Sinusundan ang landas ni Danilo sa video. Natagpuan ko ang hindi halatang pinto sa dulo ng east wing. Matatas na umikot ang susi. Itinulak ko ang pinto at napasinghap. Isang ganap na equipped art studio ang nakapuno sa malaking corner room. Naligo sa perpektong liwanag mula sa floor-to-ceiling windows. Easel, canvas, pintura, brush, lahat ng kailangan ng artist. Inayos ng may mapagmahal na presisyon. Hindi na ako nagpinta sa loob ng 15 taon. Pagkatapos ng art school, tinalikuran ko ang pangarap kong artistiko para magturo ng literatura. Para suportahan kami habang binubuo ni Danilo ang career niya para palakihin si Chloe. Sa mga taon, ang balang araw ay naging malayong pangarap. Pagkatapos ay mapait na alaala ng landas na hindi tinahak. Patuloy ang video. Hinila ko ng boses ni Danilo pabalik sa laptop na dala ko. Marami kang isinakripisyo para sa atin, Norma. Ang pagpipinta mo ang unang isinakripisyo. Kahit hindi ka nagreklamo, lagi kong ipinangako sa sarili ko na ibabalik ko ito sa iyo balang araw. Nanlabo ang paningin ko sa luha habang tinitingnan ang studio. Ang profesional na materyales, ang reference book na inayo sa shelves, ang mga bintana na nakaharap para makuha ang perpektong liwanag. May isa pa, patuloy ni Danilo. Tingnan mo sa kabinet sa ilalim ng window bench. Lumakad ako patungo sa cushion bench malapit sa bintana na nakaharap sa hardin. Ngayon ay ginintuan ng umagang liwanag. Sa ilalim nito, nakatago sa dingding, ay isang kabinet na maaring hindi ko napansin kung hindi sinabi. Sa loob ay isang flat archival box. Nang nanginginig na kamay, binuksan ko ang takip at nabigla na napaluhod. Ang mga pintura ko, 12-dosenang. Lahat ng ginawa ko sa kolehiyo, mga piraso na akala ko ay nawala sa mga paglipat natin sa mga taon. Pinreserba ni Danilo, pinrotektahan, iniingatan sa loob ng 15 taon
hanggang maibalik niya sa akin sa perpektong espasyong ito. Sa ibabaw ay isang maliit na canvas na agad kong nakilala. Ang final project ko bago magtapos. Isang self-portrait ng batang babae na nakatingin sa hinaharap. May matingkad na mata na puno ng posibilidad. Hiniling ni Danilo na ingatan niya ito noong tapos ko ito. May nakakabit na handwritten note. Naroon pa rin siya, Norma, ang babaeng nagpipinta ng may labis na passion at vision. Binigyan kita ng espasyo. Ang iba ay sa iyo na. Idinikit ko ang note sa dibdib ko. Labis na napuno ng pag-ibig at pagkawala ng pareho. Nakita ako ni Danilo, tunay na nakita, sa paraang hindi ko pinahintulutan ang sarili ko sa nakaraang mga taon. Ang tunog ng mga sasakyan sa graba ay nagpahiwatig ng emosyonal na sandali. Mula sa studio window, nakita ko ang dalawang SUV na paparating. Ang pamilyar na itim na sa mga kapatid na Sterling, at sa likod nito, isang pilak na agad kong nakilala. Dumating si Chloe, at sa paraan ng kumpiyansang pagbaba niya sa SUV at paglapit sa mga tiyo niya. Mukhang nagsimula na silang kausapin siya. Ang anak ko, anak ni Danilo, may maitim na buhok niya at katigasan ng ulo ko, ay ngumingiti at nakikipagkamay sa mga tiyong hindi pa niya nakilala noon. Anumang marupok na kapayapaan na natagpuan ko sa mga posthumous gift ni Danilo ay nawala sa harap ng bagong komplikasyong ito. Ang laban para sa Crestwood Estate ay naging mas personal. Tinitingnan ko sa bintana habang nagpapalitan ng magiliw na pagbati si Chloe sa mga tiyo niya. Bukas at receptive ang body language niya. Sa 21 taon, ang anak namin ay may analytical mind ng tatay niya at determinasyon ko. Pero kulang sa pasensya ni Danilo at pag-iingat ko. Lagi siyang mabilis magbigay ng opinyon. Mabagal baguhin ito. Nag-vibrate ang cellphone ko ng text mula sa kanya. Narito ako kasama si Uncle Marco at ang iba. Papasok na. Kailangan nating mag-usap. Uncle Marco. Magkakilala sila ng wala pang isang araw. At tinuturing na niya itong pamilya. Isinuksok ko ang note ni Danilo sa bulsa. Isinara ang studio. At humarap sa bagong alyansa na ito. Pumasok sila ng walang katok. Si Chlo, gamit ang pamilyaridad ng anak, at ang mga kapatid na sumusunod sa kanya, na parang mga lobo sa likod ng walang alam na gabay. Mom, niyakap ako ng sandali ni Chloe. Pagkatapos ay lumayo, tinitingnan ang kahangahangang living room. Ang ganda ng lugar na ito. Bakit hindi kailanman sinabi ni Dad sa atin? Bago pa ako makasagot, umakyat si Marco. Masakit ang pagkakahawig niya kay Danilo. Norma, sa tingin ko mali ang simula natin kahapon. Nagulat kami sa biglaan mong pagdating. Tulad ng pagkagulat mo sa amin. Ang tono niyang mapag-ayos ay hindi tugma sa kalkuladong tingin niya. Sa tabi niya, si Elias at Isaias ay nagpapanatili ng maingat na neutral na ekspresyon. Bagamat may hawak na leader folder, si Elias na tiyak na puno ng legal na dokumento. Chloe, sabi ko, walang pansin kay Marco. Akala natin hindi ka makikipag-ugnayan sa mga kapatid ng tatay mo hanggang mag-usap tayo. Namula siya ng kaunti. Tumawag ulit sila kanina nang may makatwirang proposal. Akala ko dapat ko man lang pakinggan ng personal. Itaas niya ang baba ng may paghamon. Bukod pa roon, pamilya ko rin sila. Pamilya na hindi mo alam na umiiral hanggang kahapon. Malumanay kong paalala. Dahil lang itinago sila ni Dad sa atin, sagot niya. Tulad ng itinago niya ang kahangahangang lugar na ito. Hindi ba nakakapagtaka iyon sa iyo? Ano pa ang itinago niya? Ang tanong ay masyadong malapit sa mga revelasyon sa video ni Danilo. May komplikadong relasyon ang tatay mo sa mga kapatid niya. Sabi ko ng maingat. May dahilan siya sa distansyang pinanatili niya. Gumawa si Marco ng mapang-uyam na galaw. Lumang kasaysayan. Nag-aaway ang magkapatid. Lalo na sa mahirap na pamilya tulad natin. Ang mahalaga ngayon ay magpatuloy ng sama-sama. Tama. Tumango si Chloe ng may earnestness ng taong naniniwalang makatwiran siya. Ipinailwanang sa akin ni Uncle Marco ang lahat. Ang bahay na ito ay nasa pamilya Sterling sa loob ng mga henerasyon. Binili ito ni Dad kay Lolo Sterling. Pero palaging nakaplano na ibabahagi sa magkapatid sa huli. Pinigilan ko ang buntong hininga. Mas mababa sa isang araw silang nagtrabaho sa kanya. At ulit-ulit na niya ang bersyon nila ng kwento. At walang kinalaman ang biglaang interest sa property sa luxury resort na itinatayo sa tabi. Malambing kong tanong. Umakyat si Elias, binuksan ang folder niya. Ang real estate situation ay isa lamang aspeto ng komplikadong legal picture. May inihandang makatwirang settlement offer kami na iginagalang ang nais ni Danilo habang kinikilala ang historical claim ng pamilya Sterling sa property. Handa kaming maging lubos na generous, dagdag ni Marco. Inilalagay ang paternal na kamay sa balikat ni Chloe. 1/3 sa iyo, Norma, 1/3 kay Chloe, at 1/3 na hatiin sa amin, ang magkapatid. Panalo lahat.
Tumingin sa akin si Chloe ng may pag-asa. Malinaw na kumbinsido na siya sa proposal. Makatwiran yon, Mom. Hindi natin kailangan ang malaking lugar na ito. Maaari nating ibenta lahat. Umuwi ng may milyon-milyon. At manatiling buo ang pamilya ni Dad. Tiyak na iniwan ng tatay mo ang property na ito sa akin. Sabi ko, tuwid na tinitingnan si Marco sa mata. Hindi sa iyo, hindi sa mga kapatid niya. Dahil sa kalituhan at maling sentimentality, sagot ni Marco ng maayos. Hindi malinaw ang isip ni Danilo sa huling taon niya. May sumiklab na galit sa akin. Lubos na malinaw ang isip ng asawa ko hanggang sa araw ng pagkamatay niya. Kung gayon, bakit lahat ng lihim? Unang nagsalita si Isaias. Mas malambot ang boses kaysa sa mga kapatid, pero hindi gaanong matalas. Bakit itago ang pagbili ng property sa asawa at anak niya? Bakit ang masalimuot na arrangement sa abogado? Hindi yon gawain ng taong malinaw ang isip. Naisip ko ang mga video, ang renovated house, ang art studio. Bawat elemento ay maingat na plinano bilang huling regalo. Wala ni isa na nagpapahiwatig ng kalituhan o impaired judgment. Mom, sabi ni Chloe, mas malambot na ang boses ngayon. Alam kong mahirap ito. Iniwan tayo ni Dad, at ngayon natutuklasan natin ang lahat ng lihim na ito. Pero makatwiran sa pera ang proposal na ito. Magiging secure tayong pareho habang buhay. Bumukas ang pinto sa likod nila, at lumitaw si GNG, Cruz, nag-aalala ang mukha. Ayos lang po ba, GNG, Sterling? Nakita ko ang mga sasakyan. Nagkatinginan ang mga kapatid. Malinaw na inis sa pag-aantala. Pinikit ni Marco ang mata. Family matter ito. Empleyado ko si GNG, Cruz. Sabi ko ng matatag. Malugod siyang narito sa bahay ko. Sa totoo lang, putol ni Elias, ang status ng employment niya ay kabilang sa disputed assets hanggang maresolba ang legal claim namin. Hindi umurong si GNG, Cruz. Personal akong kinuha ni G. Danilo. Pinapangako niya sa akin na alagaan ko ang lugar at si GNG. Norma kung may mangyari sa kanya. Susuriin namin ang lahat ng kontrata ng empleyado. Sabi ni Marco ng mapang-uyam. Sapat na ang narinig ko. Sa tingin ko, oras na para umalis kayong lahat. Tumingin ako ng tuwid sa mga kapatid. Pagkatapos lumambot ang tingin ko nang humarap kay Chloe. Maliban sa iyo, syempre. Palagi kang malugod na manatili. Hindi mo man lang isa sa alang-alang ang alok nila. Tanong ni Chloe nang hindi makapaniwala. Susuriin ko ang anumang written proposal kasama ang sarili kong abogado. Sagot ko. Pero hindi ako papipilit sa sarili kong tahanan. Bumagsak ang conciliatory mask ni Marco. Nagbunyag ng walang awang negosyante sa ilalim. Ang property na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon sa resort project. Maaari nating gawin ito ng maayos o gagawin nating mahirap. Banta ba yan? Tanong ko, mas mahinahon kaysa nadama ko. Reality check, pagwawasto niya. Professor ka sa universidad na humaharap sa legal battle laban sa mga kalaban na may mas malaking resources. Maaring mabuti ang intensyon ni Danilo, pero inilagay kanya sa hindi matiis na posisyon. Naisip ko ang asul na folder na may masusing dokumentasyon niya. Ang mga video na nagpapakita ng malinaw na pagpaplano ni Danilo. Ang property na kumakatawan sa huling gawa ng pag-ibig niya. Naniniwala akong alam na alam ng asawa ko ang ginagawa niya. Sabi ko ng mahinahon. Ngayon, pakiumalis na po. Chloe, malugod kang manatili para sa tanghalian kung gusto mo. Nagdalawang isip siya. Tinitingnan ako at ang bagong natuklasang mga tiyo niya. Sa tingin ko sasama muna ako sa kanila. May higit pa kaming pag-uusapan. Mabilis niyang hinalikan ang pisngi ko. Isipin mo ang alok. Mom, pakiusap. Pinanood ko silang umalis. Lumalawak ang pakiramdam ng pagkabakante sa dibdib ko. Sa loob lamang ng 24 oras, naakit ang anak ko sa orbit ng mga lalaking iniiwasan ni Danilo sa buong buhay niya. GNG. Cruz ay naghintay hanggang mawala ang mga sasakyan sa driveway bago nagsalita. GNG, Sterling, may dapat ninyong malaman. Isang bagay na hiniling sa akin ng asawa ninyo na huwag banggitin, maliban na lang kung lubos na kinakailangan. Humarap ako sa kanya, pagod na ang isip. Pero pinipilit na makinig. Ano po iyon? Tungkol ito sa tunay na lawak ng property at kung ano talaga ang nakatago rito. Itinuro niya patungo sa conservatory. Mas mabuti pong maglakad tayo. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan sa loob ng bahay, kung saan maaring may mga tainga ang mga dingding. Habang sinusundan ko siya sa damuhan, nililiwanag ng umagang araw ang magandang property na lihim na ginawa ng asawa ko. Anuman ang revelasyon na naghihintay, sigurado ako sa isang bagay. Inasahan ni Danilo ang laban na ito. Marahil pati ang kahinaan ni Chloe sa manipulasyon ng kapatid niya. Ang tanong ay,
Sapat ba ang inihanda niya sa akin para manalo sa laban na hindi ko alam na darating? Inakay ako ni GNG Cruz papunta sa main conservatory, patungo sa tool shed na hindi ko pa ginalugat. Hindi tulad ng perpektong renovated structures sa iba pang bahagi ng property. Pinanatili ng gusaling ito ang orihinal nitong rustic na anyo. Sadyang hindi inayos para mukhang hindi mahalaga. Maingat na tao ang asawa ninyo, sabi ni GNG Cruz, naglalabas ng lumang bakal na susi. Pagkatapos ng unang pagbisita ng kapatid niya noong nakaraang taon, lalo siyang naging maingat. Nagbisita na sila noon. Hindi binanggit iyon ni Danilo. Seryoso siyang tumango. Dumating silang biglaan pagkarinig nila sa resort project. Narito ang asawa ninyo na nagbabantay sa construction ng art studio. Hindi muna nila siya nakilala. Pinahaba niya ang bigote niya habang ginagamot. Ang kasual na pagbanggit sa treatment ni Danilo ay tumama sa akin na parang bagong alon ng pagdadalamhati. Habang inosente akong nagtuturo ng literatura, narito ang asawa ko na may sakit. Gumagawa ng sanctuary habang nilalabanan ang mga predatory niyang kapatid. Ano ang nangyari? Pinanood niya sila mula sa malayo. Pagkatapos umalis ng hindi nagpapakilala. Noong gabing iyon binago niya ang plano ng property. Nagsimula rito. Binuksan ni GNG Cruz ang pinto ng shed. Nagpapakita ng ordinaryong loob. Mga tool sa paghahardin, equipment, alikabok na sumasayaw sa liwanag na dumadaan sa mga bitak ng dingding. GNG Cruz ay kumpiyansa na lumakad batungo sa likurang sulok. Itinulak ang ilang nakapatong na kahon para ilantad ang trapdoor na nakatago sa concrete floor. Ininstall ito ng asawa ninyo noong nakaraang taglamig. Akala ng mga manggagawa ay nagbubuo sila ng wine cellar. Hinila niya pataas ang mabigat na pinto. Nagpapakita ng matibay na hagdan na bumababa sa dilim. Sumunod kayo. Nilampasan ng pag-usisa ang takot. Sumunod ako kay GNG Cruz pababa sa hagdan. Sa ibaba, pinindot niya ang switch at nagbukas ang ilaw. Nagpapakita ng konkrete tunnel na nag-unat sa harap namin. Ano ang lugar na ito? Tinawag itong vault ng asawa ninyo. Genius ang tawag ko rito. Ang tunnel ay mga 100 eti bago bumukas sa malaking silid na puno ng file cabinet. Mesa na may computer equipment. At dingding na natakpan ng mapa at dokumento. Maligayang pagdating sa war room ni Danilo. Sabi ni GNG Cruz ng may bahagyang pride. Lahat ng kinolekta niya tungkol sa mga kapatid niya, kanilang negosyo, at tunay na halaga ng Crestwood Estate. Lumapit ako sa pinakamalapit na dingding kung saan detalyadong mapa ang nagpapakita, hindi lang ng property, kundi ng paligid sa loob ng milya-milya. Pulang marka ang nagpapahiwatig ng lokasyon ng resort project na may handwritten annotation tungkol sa halaga, construction phases, at real estate impact. Hindi ko maintindihan, sabi ko, humarap kay GNG Cruz. Alam ni Danilo ang resort project. Hindi sa una. Binili niya ang lugar na ito para i-renovate para sa iyo. Simple lang. Pero mga 2 taon na ang nakaraan. Nang magsimula ang preliminary studies ng Summit Resorts, kinuha niya ang real estate consultant para i-evaluate ang impact sa Crestwood. Itinuro ni GNG Cruz ang mapa. Natuklasan nila ang isang bagay na sinusubukan ng developer na itago hanggang matapos ang lahat ng bili ng lupa. Ang buong project ay 3 beses na mas malaki kaysa sa pampublikong inanunsyo. Mas malapit kong tiningnan ang mapa. Napansin kung paano umaabot ang marka ng higit sa publicized area. Ang Phase 2 ng resort ay kasama ang golf course na mangangailangan ng bahagi ng property na katabi natin. Patuloy ni GNG Cruz. Nabili na nila halos lahat ng kinakailangang lupa maliban sa Crestwood Estate. Tapos ko, nagsisimula ng maunawaan. Pinatunayan ito ng asawa ninyo sa 3 independent specialist. Ang strategic position ng property na ito ay maaring ganap na harangan ang plinamong expansion. Kung wala ito, nawawala ang kalahati ng projected value ng project. Kaya, mas mahalaga pa ang property kaysa inaakala ng mga kapatid niya, exponentially. Pero hindi lang iyan. Lumipat si GNG Cruz sa file cabinet, naglabas ng makapal na folder. Ipinokomentado ni Danilo ang mga dekada ng questionable business practices ng 3 kapatid. Tax evasion, insider trading, misappropriation ng client funds. Sapat na ebidensya para sirain ang propesyon nila kung lumabas ito. Binulaklak ko ang masusing dokumentasyon na kinikilala ang thorough approach ni Danilo sa problem solving. Mga printout ng email, financial records, sworn affidavit mula sa dating empleyado. Gumawa siya ng airtight case laban sa mga kapatid niya. Bakit niya kokolektahin ang lahat ng proteksyong ito? Umupo si GNG Cruz sa mesa. Itinuro sa akin ang kabilang upuan. Alam niyang darating sila para sa bahay pagkawala niya. Gusto niyang magkaroon ka ng bala.
Naisip ko ang mapagmataas na kumpiyansa ni Marco. Legal maneuvering ni Elias. Mabilis nilang trabaho para akitin si Chlo. Inasahan niya ang lahat. Hindi lahat, sabi ni GNG, Cruz ng mahinahon. Hindi niya inaasahan na makukuha nila ang anak ninyo ng ganito kabilis. Sumakit ang alaala ng parang pagtataksil ni Chlo. Ginagamit nila siya ng half-truths at pangako ng yaman at pinaglalaruan ang pagdadalamhati niya. Tumango si GNG, Cruz. Nawala ang tatay niya. Bigla, inaalok siya nila ng koneksyon sa tatay niya sa pamamagitan ng dugo at kasaysayan. Malakas na atraksyon para sa batang nagdadalamhati. Tama siya. Daddy's girl si Chlo. Nagbahagi ng analytical mind at pagkahilig sa puzzle ni Danilo. Iniwan siyang walang direksyon ang pagkamatay niya. Vulnerable sa sinumang mag-alok ng koneksyon sa kanya. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko halos sa sarili. Depende iyan sa gusto mo. Sagot ni GNG, Cruz. Maaari mong ibenta lahat at umalis ng mayaman. Pero marahil magpakailanman magkakalayo kayo ng anak mo. Maaari mong labanan sila legally gamit ang ebidensyang ito, na maaring manalo sa laban, pero lalong masasaktan ang sugat ng pamilya. O ano? Maaari mong gawin ang laging ginagawa ng asawa mo. Mag-isip ng 3 hakbang pasulong at hanapin ang landas na walang nakakaasahan. Pinag-isipan ko iyon habang patuloy na sinusuri ang war room. Sa mesa ay may framed photograph na hindi ko pa nakita. Isang teenage Danilo na mayabang na nakatayo sa tabi ng award-winning orchid. Nagliwanag ang mukha niya ng inosenteng saya na bihirang nakita ko sa lalaking pinakasalan ko. Iyon ang unang katalian na lumaki niya. Sabi ni GNG, Cruz, napansin ang focus ko sa larawan. Ang tanging maliwanag na bahagi ng pagkabata niya rito. Sinira ito ng mga kapatid niya habang wala si Danilo sa school para lang saktan siya. Isa pang piraso ng puzzle ang nakakabit. Ang suporta ni Danilo sa pagkahilig ko sa bulaklak at sining. Kahit wala siyang personal na interes. Ang kahangahangang konservatory at studio ay hindi lang regalo. Ito ang pagbawi ng isang bagay na mahalaga na ninakaw ng mga kapatid niya. Kinuha ko ang larawan. Nagsisimula ng mabuo ang plano sa isip ko. GNG, Cruz, gumagana ba ang laptop na may video ni Danilo rito sa baba? Tumango siya. May secure network sa buong property. Tinyak iyon ng asawa ninyo. Mabuti. Kailangan kong panoorin ang susunod na ilang video ng maaga sa schedule. Pagkatapos gusto ko mag-schedule ka ng meeting para sa akin. Sa sino? Una, ang anak ko ng mag-isa. Malayo sa impluensya ng tiyo niya. Pagkatapos ang abogado ko. At sa wakas, tiningnan ko ang dingding ng ebidensya na kinolekta ni Danilo laban sa mga kapatid niya. Sa tingin ko gusto kong makipag-usap sa mga executive ng Summit Resorts. Ngumiti si GNG, Cruz sa unang pagkakataon mula nang pumasok tayo sa hidden bunker. May plano kang aprubahan ng asawa mo. May plano akong karapat-dapat sa lalaking nagmamahal sa akin ng sapat para gawin ang lahat ng ito. Pagwawasto ko, matatag na ang determinasyon sa boses ko. At kailangan ko ang tulong mo. Ano man ang kailangan ninyo, GNG, Sterling, ipinangako ni GNG, Cruz. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng asawa ninyo nang wala ng iba. Utang ko sa kanya ang lahat, at sa extension, utang ko rin sa inyo. Isa pang aspeto ito ni Danilo na hindi ko alam. Ang tahimik niyang generosity na umaabot sa labas ng immediate family namin. Nagbabago ng buhay na hindi ko narinig. Habang umaalis kami sa bunker, maingat na itinago ulit ang entrance. Nadama ko ang kakaibang koneksyon sa yumao kong asawa. Hindi ang pagdadalamhati na namayani sa nakaraang linggo, kundi partnership na somehow patuloy sa kabila ng kamatayan. Iniwan niya ako hindi lang ng property at material security, kundi tools at kalaman para hubugin ang sarili kong landas. Naniniwala ang mga kapatid na Sterling nakaharap nila ang isang naive widow na hindi nila katapat. Wala silang ideya kung ano ang darating. Sa susunod na 48 oras, halos hindi ako natulog. Pinuspos ng determinasyon at lumalaking kalinawan ng plano ko. Pinanood ko ang buong linggo ng video ni Danilo sa isang gabi. Bawat isa ay nagbubunyag ng higit pa sa strategy niya at lalim ng foresight niya. Susubukan nilang hatiin at sakupin. Babala niya sa isang recording na para bang tuwid na kinakausap ang kasalukuyang sitwasyon ko. Si Marco ang magiging friendly face. Si Elias ang legal threat. Si Isaias ang tahimik na observer. At target nila si Chlo. Siya ang pinakamadaling landas para destabilize ang posisyon mo. Sa isa pang video, ipinakita niya ang mga dokumento mula sa developer na nakuha niya sa pamamagitan ng contact sa county office. Determinado ang Summit Resorts na itago ang phase 2 ng project hanggang masikir ang lahat ng kinakailangang lupa. Kung matuklasan nila na alam natin ang tungkol sa golf course
bago subukan nilang bilhin tayo. Triple ang negotiating value. Armed sa insights ni Danilo at sarili kong lumalaking pagkaunawa, inayos ko ang pagkikita kay Chloe sa isang coffee shop sa lungsod. Malayo sa impluensya ng mga kapatid na sterling at emosyonal na atraksyon ng sanctuary na ginawa ni Danilo. Dumating siya 15 minuto ang late. Defensive na bago pa siya umupo. Hindi ako makakatagal. Dadalhin ako ni Uncle Marco para makipagkita sa mga investor mamayang hapon. Uncle Marco, ulit ko ng mahina. Naging malapit kayo sa loob ng 3 araw. Namula siya. Mabait at welcoming sila. Nahigit pa sa masasabi ko sa iyo. Tinatrato mo ang pamilya ni Dad na parang kaaway. Humigop ako ng kape. Maingat na pinipili ang susunod kong salita. Naalala mo ba ang narrative theory class mo na minahal mo noong first semester tungkol sa kung paano lubos na nagbabago ang paihong kwento depende sa nagsasabi nito? Ano ang koneksyon yon sa sitwasyon natin? Version lang nila ang narinig mo sa kwentong ito. Hinihiling ko na isaalang-alang mo na maaring may ibang perspektibo. Iyong ng tatay mo. Patay na si Dad, sabi niya ng blangko. May sumilang na sakit sa mukha niya. At malinaw na hindi niya tayo pinagkatiwalaan ng sapat para sabihin ang tungkol sa lugar na ito habang buhay pa siya. Inilabas ko mula sa bag ko ang isang tablet. May iniwan talaga siya para sa ating pareho. Ano ito? Gumawa ng mga video ang tatay mo, Chlo. Daan-daan. Mga mensahe para gabayan ako. Gabayan tayo pagkatapos niya mawala. Inikot ko ang tablet. Nagkuyo ng video na nilagyan ni Danilo ng label para kay Chloe kapag kailangan niya ito. Namutla ang mukha niya. Gumawa siya ng mga video. Alam niyang mamamatay siya. Nadiagnose siya 3 taon na ang nakaraan ng cerebral aneurysm. Malambing kong sabi, sa wakas ibinahagi ang katotohanan. Pinili niyang hindi sabihin sa atin. Gusto niyang iligtas tayo sa panonood sa kanya na unti-unting nawawala. Impossible iyon. Sasabihin niya iyon sa akin. Pero may pag-alinlangan na sa boses niya. Panoorin mo ang video, Chlo. Pakinggan mo siya. Nang nanginginig na daliri, pinindot niya ang play. Lumitaw ang mukha ni Danilo. Malusog, vibrant, kumikislap ang mata niya sa ngiti na katangian niya. Kumusta? Brilliant kong anak. Kung pinapanood mo ito, wala na ako. At alam ko sa iyo, galit ka marahil sa lahat ng lihim na tinago ko. Mahina siyang tumawa. Hindi mo kailanman gusto na itago sa iyo ang kahit ano. Kahit noong bata ka pa. Tumulo ang luha sa mata ni Chloe habang nagpapatuloy ang tatay niya. Dapat ko nang sinabi sa iyo na may sakit ako. Dapat ko nang binigyan ka ng oras para maghanda. Para itanong ang lahat ng tanong na magaling ka sa pagbuo. Pero makasarili ako. Gusto kong normal ang huling taon natin ng sama-sama. Hindi naliliman ng diagnosis ko. Sana balang araw mapatawad mo ako sa pagpili na iyon. Yumuko si Danilo patungo sa kamera. Pero may isa pang kailangan mong malaman. Isang bagay tungkol sa mga kapatid ko na hindi ko kailanman ibinahagi sa iyo. Ang pagkakawatak-watak natin ay hindi basta petty family squabble, Chlo. Ninakaw nila ang parte ko sa mana noong 19 ako. Ginamit nila ang pangalan ko sa peking dokumento habang nasa kolehiyo ako. Nang malaman ko at nagbanta na ilantad sila, binantaan nila akong isama ako bilang willing accomplice. Tinakpan ni Chloe ang bibig niya. Nakadikit ang mata niya sa screen. Umalis ako sa Tagaytay. Lumipat ako sa Maynila. Nakilala ko ang nanay mo. Binuo ko ang buhay. Pinalaki kita. Higit pa yon sa sapat. Tumigas ang ekspresyon niya. Pero ang mga kapatid ko ay hindi nagbago. Anuman ang sinasabi nila sa iyo ngayon, tandaan mo ito. Gusto nila ang control sa family property. Hindi dahil sa sentiment, kundi dahil sa purong kasakiman. At gagamitin nila ang sinuman, kasama ang anak ko, para makuha ito. Natapos ang video, nagyelo sa nag-alalang mukha ni Danilo. Nanatiling walang kilos si Chloe. Tahimik na tumutulo ang luha sa pisngi niya. Pinoprotektahan niya tayo. Bulong niya sa wakas. Sa buong panahon, higit pa ito sa sakit niya. Malumanay kong kinumpirma. Hindi ang pamilyang koneksyon ang ipinangangalandakan ng mga tiyo mo. Mga oportunista sila na nakikita ka bilang pinakamadaling landas sa gusto nila. Pinunasan niya ang luha. Galit na pumalit sa pagdadalamhati sa ekspresyon niya. Niloloko nila ako, di ba? Sa lahat maliban sa katotohanang milyon-milyon ang halaga ng bahay. Totoo ang bahaging iyan. Pero hindi nila sinabi sa iyo ang tungkol sa buong resort project. Kung bakit napakahalaga ng property sa plano ng developer. Nagliwanag ang pagkaunawa sa mata niya. Sinusubukan nilang lokohin tayo. Ulit ko, nadama ang biglang pag-asa. Ibig sabihin bumalik ka na sa panig ko, Mom. Hindi ako umalis sa panig mo. Tumingin siya pababa, nahihiya.
Gusto kong makadama ng koneksyon kay Dad sa pamamagitan ng pamilya niya. May mga kwento sila tungkol sa kanya noong bata pa. Mga larawan na hindi ko pa nakita. Naiintindihan ko, pinangako ko sa kanya. Inabot ang kamay ko sa mesa para pisilin ang kanya. Ginagawa tayong vulnerable ng pagdadalamhati sa paang hindi natin inaasahan. Pero ngayon kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila ng sama-sama. Tumuwid si Chloe, nagbago ang ekspresyon mula sa paggawasak patungo sa determinasyon. Sobrang katulad ni Danilo na sumakit ang puso ko. Ano ang plano? Mumiti ako. Nadama ang unang tunay na kumpiyansa mula nang magsimula ang ordeal na ito. Una, makikipagkita tayo sa abogado ko ngayong gabi. Hindi ang family lawyer na gusto ng mga tiyo mo, kundi inirekomenda ni G. Ramos. Pagkatapos bukas, may appointment tayo sa Summit Resorts. Bakit? Dahil ang kalaman ay kapangyarihan. At ngayon alam natin ang isang bagay na hindi nila alam. Eksakto kung gaano kahalaga ang property sa developer. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento mula sa war room ni Danilo. Akala nila kaharap nila ang walang alam na balo at naive na pamangkin. Oras na para ipakita natin kung sino talaga ang kaharap nila. Sa unang pagkakataon mula sa pagkamatay ni Danilo, tumawa si Chloe. Tunay na amusement ang tuno. Lagi sabi ni Dad na ikaw ang pinakamatalinong tao na nakilala niya. Nasa ilalim ng tahimik na propesor sa literatura ay isang strategist na makakatalo sa sinuman kung maayos na namotivate. Talaga bang sinabi niya iyon? Tanong ko, nagulat. Palagi, ngumiti siya, pinupunasan ang huling luha. Sabi rin niya na ang pinakamalaking pagkakamali ng sinuman ay ang maliitin si Norma Sterling. Habang umaalis kaming magkasama sa coffee shop, nadama ko ang pagbabago sa dynamics ng laban na ito. Hindi sinasadyang pinag-isa tayo ng mga kapatid na Sterling sa halip na hatiin. Wala silang ideya na ang unang apparent success nila kay Chloe ay nag-set ng stage para sa ultimate defeat nila. Noong gabing iyon, kasama si Chloe sa tabi ko, ipinakita ko ang buong plano ko sa abogado na inirerekomenda ni Danilo para sa eksaktong senaryo na ito. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa professional interest patungo sa hindi natatagong admiration, habang naunawaan niya ang buong saklaw ng ipinapanukala ko. GNG, Sterling, sabi niya sa wakas. Sinabi sa akin ng asawa ninyo na magugulat ako sa strategic thinking ninyo. Tama siya. Ang asawa ko, sagot ko, tama sa maraming bagay, kasamang paniniwala niya sa kakayahan ko. Hindi lang mabuhay pagkatapos ng kamatayan niya, kundi lumabas na mas malakas mula sa crucible ng pagdadalamhati at pagtataksil. Dumating ang mga kapatid na Sterling sa Crestwood Estate eksakto sa inaasahan ko. 10 oras sharp, 3 araw pagkatapos ng meeting ko kay Chlo. Ang itim nilang SUV ay nag-drive sa driveway nang may kumpiyansa ng mga lalaking naniniwalang formalidad na lang ang tagumpay. Sa likod nila ay isang silver sedan na hindi ko kilala. Marahil ang abogado o financial consultant nila. Pinanood ko mula sa studio window. Nakasuot hindi sa casual clothes na nakita nila noon, kundi sa tailored suit na binili ko lalo na para sa meeting na ito. Mahalaga ang appearance kapag nag-orchestra ng reversal. At balak kong ipakita ang sarili, hindi bilang nagdadalamhating balo, kundi bilang formidable adversary na laging alam ni Danilo na ako. Dumating na sila, alerto ko kay Chloe, na lumitaw mula sa library na professional din ang suot na navy dress, ang relo ng tatay niya, isa sa pinakamamahal niyang possession, kitang-kita sa pulso niya. Handa ka na? Tanong niya, magkasalungat ang nerbiyos at determinasyon sa ekspresyon niya. Lubos. Pinisil ko ang kamay niya. Tandaan, hayaan muna nating makulong sila sa sarili nila. Lumitaw si GNG, Cruz. Dumating ang iba sa back entrance. Handa na sila sa dining room gaya ng hiniling ninyo. Tumango ako ng pasasalamat. Perfect timing. Tumunog ang doorbell at pumunta si GNG. Cruz, para sagutin na may practice difference ng taong alam ang role niya sa carefully choreographed performance na ito. Magandang umaga, mga Ginoo. Narinig kong binati niya sila. Hinihintay kayo ni na GNG. Norma at Chlo rito, pakisundan po. Pumasok sila ng may madaling pamilyaridad ng mga lalaking sanay sa pagkontrol ng kapaligiran. Nanguna si Marco, sinusundan ni Elias na may ever-present legal folder, at si Isaias sa likuran. Sa likod nila ay isang gray-haired na lalaki sa mahal na suit na nagpapakita ng corporate authority. Norma. Tumango si Marco, hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Pinahahalagahan namin na pumayag kayo sa meeting na ito. Ito si G. Cruz, ang CEO ng Sterling Investments. Akala namin magiging productive na may specialist sa usapan natin tungkol sa potential ng property. Kaya dinala nila ang financial executive para takutin ako ng technical jargon at market valuation. Predictable.
Napakabait, sagot ko ng maayos. Inihanda ko ang dining room para sa meeting natin. Sumunod kayo. Inakay ko sila sa bahay. Napansin ang evaluative glances nila sa renovation na natapos ni Danilo. Sa formal dining, gumagawa ng legacy dahil alam niyang hindi siya narito para makita itong umunlad. Nagulat ang mga executive sa Summit Resorts nang ibalangkas ko ang kondisyon ko para sa property access. Sa halip na ibenta lahat para sa single lump sum, gaya ng ginagawa ng karamihan sa may-ari ng lupa, iginiit ko ang agreement na priority ang environmental preservation, nagtatakda ng strict limits sa development, at ginagarantiya na mananatili intact ang conservatory at art studio. GNG, Sterling, sabi ng chief negotiator, highly unusual ang terms na ito sa industry. Kung gayon marahil kailangan ng industry ng higit pang unusual terms. Sagot ko, ginagamit ang tahimik na kumpiyansa ni Danilo. Espesyal ang lupang ito. Makakapaghintay ito hanggang magkasundo tayo sa responsible methods para i-develop ito. Sa pagkabigla ko, si G. Alustin, ang CE, ay naintrige sa halip na nadeter ng approach ko. Binanggit ng asawa ninyo na graduate kayo ng literature at arts bago naging professor, obserba niya. Sabi niya igigit ninyo na gawin ito ng tama, hindi lang lucrative. Isa pang revelasyon ng planning ni Danilo na nagtatag siya ng contact sa select pupils sa industry. Naglalagay ng daan para sa negosasyon na alam niya mangyayari pagkatapos ng kamatayan niya. Isang buwan pagkatapos kunin ang mana ko. Narito ako sa art studio na ginawa ni Danilo. Sinisikatan ng araw sa mga bintana. Nililiwanag ang canvas sa easel. Pagkatapos ng higit isang dekada na malayo sa pagpipinta, sa wakas kinuha ko ulit ang brush, nanginginig sa una. Pagkatapos, nang may lumalaking kumpiyansa, ang subject ngayon ay matiyagang naghihintay sa conservatory. Nakikita sa studio windows. Ang bihirang blue orchid na hinintay ni Danilo dahil naalala niya ang casual comment ko mga taon na ang nakaan. Tinuruan ako ni GNG, cruise ng orchid cultivation. Unti-unting bumabalik ang dexterity ng daliri ko na akala ko ay nawala na magpakailanman. Mom, lumitaw si Chloe sa pintuan, laptop sa kamay. Iba ang video ngayon. Sa tingin ko, dapat mong panoorin itong mag-isa. Ibinaba ko ang brush, curious. Sanay na tayong panoorin ng sama-sama ang daily message ni Danilo. Iba kung paano. Marked ito lalo na para sa day 30. Tinitol niya itong, kapag nagsimulang magpinta ulit si Norma. Inabot niya sa akin ang komputer nang may malambing na ngiti. Alam niyang babalik ka rito, balang araw. Mag-isa sa studio, napalilibutan ng tools ng passion na muling natuklasan ko. Binuksan ko ang laptop at pinindot ang play. Lumitaw si Danilo. Nakaupo sa mismong silid na ito bago pa ininstall ang art supplies. Walang laman ang espasyo maliban sa kahanga-hangang windows. Kumusta, mahal ko, simula niya, ang ngiti niya ay nagpapainit sa akin sa kabila ng oras. Kung nakikita mo ito, natagpuan mo ulit ang daan pabalik sa sining. Pabalik sa passion na itinabi mo para sa pamilya natin sa mga taong ito. Hinaplos ko ng mahina ang screen, tumulo ang luha. Marami akong iniisip tungkol sa legacy, patuloy niya. Kung ano ang iniiwan natin, kung anong marka ang ginagawa natin sa mundo. Karamihan ay iniisip ang legacy sa termino ng anak o yaman o achievement. Pero may ibang uri ng legacy, ang pag-enable ng posibilidad sa mga minamahal natin. Itinuro niya ang walang laman na silid sa paligid niya. Hindi pa tapos ang espasyong ito, pero sa isip ko nakikita ko itong kompleto. Puno ng liwanag at kulay at mga creation mo. Nakikita ko kitang nakatayo sa isel, brush sa kamay. Sa wakas binibigyan ng anyo ang mga vision na daladala mo sa loob mo sa mga taong ito. Tiningnan ko ang portrait ng orchid sa isel ko. Natamaan kung gaano ito malapit sa imahinasyon ni Danilo. Inistruktura ko ang lahat para bigyan ka ng kalayaan. Norma, patuloy niya. Financial security sa pamamagitan ng resort agreement. Proteksyon mula sa interference ng mga kapatid ko. Magandang espasyo para gumawa. Pero kung ano ang gagawin mo sa kalayaang iyan, iyan ang legacy mo na bubuin. Hindi ko na dapat diktahan. Yumuko siya patungo sa kamera. Matindi ang ekspresyon niya. Ang bahay, ang conservatory, ang art studio, hindi sila ang mana. Tools lang sila. Ang tunay na mana ay posibilidad. Ang pagkakataon na maging mas ganap ang sarili mo. Walang hadlang. Pinatigil ko ang video. Labis na napuno ng lalim ng pagkaunawa niya. Mas kilala ako ni Danilo kaysa sa kilala ko ang sarili ko. Mas nakita niya ang dormant artist na buhay pa sa loob ng profesor. At ina na naging ako. Nang ipagpatuloy ko ang video, lumambot ang ekspresyon niya. May isang request ako, bagamat sa iyo natanggapin o tanggihan. Sa closet sa likod ng silid na ito, may malaking canvas na kinomisyon ko bago ang diagnosis.
Blank ito, naghihintay. Kapag handa ka na, tunay na handa, sanay gumawa ka ng isang bagay para rito. Isang bagay na nakukuha hindi lang ang nakikita mo, kundi ang nadarama mo tungkol sa lugar na ito na nagbalik sa akin sa pinagmulan ko at magdadala sa iyo sa hinaharap mo. Natapos ang video sa pamilyar niyang sign-off. Hanggang bukas, mahal ko. Nanatili akong walang kilos sa loob ng ilang minuto. Pinoproseso ang mga salita niya. Pagkatapos, hinimok ng impulse. Pumunta ako sa storage closet at natagpuan eksakto ang inilarawan niya. Isang malaking custom-size blank canvas na perpekto para sa main wall sa great room, ang puso ng bahay. Sa mga sumunod na linggo, habang pinipintura ng taglagas ang landscape ng ginintong kulay, gumawa ako ng dose-dose ng sketch. Sinusubukang makuha ang essence ng Crestwood Estate at kung ano ang kinakatawan nito. Wala ni isa ang nakasatisfy sa akin hanggang isang umaga. Pinapanood si Chloe na nag-aalaga ng orchid sa conservatory. May nag-click. Unti-unting nabuo ang pintura. Hindi traditional landscape, kundi blend ng real at metaphorical elements. Ang bahay, gaya ng ngayon, sa background, rendered ng may photographic accuracy. Sa foreground, serye ng translucent layers na nagpapakita ng mga nauna, ang inabandonang property na binili ni Danilo, ang family home ng pagkabata niya, at sa ilalim ng lahat, ang sinaunang lupa na nakasaksi sa mga henerasyon na lumipas. Pinag-iisa ang temporal layers na ito ay dalawang figure, isang babae at batang babae. Subtly suggested lang ang features, sapat para kumatawan sa specific at universal journeys. Sa likod nila, halos hindi nakikita maliban kung alam mo kung saan titingin. Isang pangatlong figure, isang lalaki na may hawak na blue orchid sa kamay, iniaalok sa dalawa. Nang matapos na ang pintura, tinulungan ako ni GNG Cruz na isabit ito sa designated spot sa great room. Umurong si Chloe, pinag-aralan ito, luha sa mata niya. Si Dad yan, di ba? At tayo. Hinaplos niya sa hangin ang landas ng mga figure. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng lugar na ito. Legacy, simpleng sabi ko. Hindi ang iniiwan, kundi ang nagpapatuloy pasulong. Noong gabing iyon, habang pinapanood ko ang sunset mula sa porch ng ngayon ay tunay kong tahanan. Nadama ko ang presensya ni Danilo, hindi bilang multo o alaala, kundi bilang patuloy na partnership. Binigyan niya ako hindi lang ng property at material security, kundi framework para sa reinvention. Ang kalayaan para matuklasan kung sino ang maaring maging si Norma Sterling kapag wala na ang mga hadlang ng circumstance. Ang resort agreement ay magbibigay ng financial stability magpakailanman. Ang bahay ay mag-evolve ayon sa stewardship natin. At patuloy kong dadalhin ang ganda sa mundo sa pamamagitan ng rediscovered talents. Gumagawa ng sarili kong legacy kasama ang inihanda ng maingat ni Danilo. Ilang buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita. Tumunog ang doorbell habang nagtatrabaho ako sa studio. Lumitaw si GNG Cruz sa pinto ng may cautious expression sa mukha. Narito si Marco Sterling ng mag-isa. Agad na tense ang katawan ko. May legal documents ba siya? Wala, na nakita ko. Iba ang itsura niya, hindi gaanong mayabang. Sabi lang niya gusto niya ng ilang minuto ng oras ninyo. Pinag-isipan kong tanggihan, pero nanalo ang pag-usisa. Makikipagkita ako sa kanya sa porch. Huwag siyang papasukin. Mas paya si Marco kaysa noong huli ko siyang makita. Mas malalim ang linya sa paligid ng mata niya. Humarap siya nang binuksan ko ang pinto. Surprisingly humble ang ekspresyon niya. Norma, salamat sa pagkikita sa akin. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Marco, malinaw ang agreement natin. Hindi ako narito para kontestahin ang agreement. Tiningnan niya ang property, pagkatapos sa akin. Narito ako para mag-apologize. Sa lahat ng inaasahan ko, mababa sa listahan ang apology. Itinapat ko ang mga braso ko. Naghihintay na magpatuloy siya. Nag-reflect ako sa nakaraang buwan tungkol kay Danilo, sa relasyon namin, sa mga choice ko, nilunok niya. Hindi ko inaasahan na manalo ka. Dapat ko nang nahulaan. Lagi siyang pinakamatalino sa amin. Hindi yan apology, obserba ko. Tama ka, tumango siya. Humihiling ako ng paumanhin sa pagsubok na kunin ang bahay na ito sa iyo. Sa pagsubok na manipulahin si Chloe sa lahat ng taon na ginawa kong mas mahirap ang buhay ni Danilo kaysa kinakailangan. Tiningnan ko siya para sa signs ng kasinungalingan. Pero exhaustion at posibleng genuine remorse lang ang nakita ko. Bakit ngayon? May cancer ako, simpleng sabi niya. Stage 4. Hindi maganda ang prognosis ko. Imposibleng balewalain ang etyo ng sakit ni Danilo. Nakikiramay ako sa narinig ko. Hindi ako narito para sa sympathy. Narito ako dahil ang kapatid ko ay gumawa ng magandang bagay rito. At ako, sa aking arrogance at kasakiman,
halos sinira ito. Inilabas niya ang maliit na packet mula sa bulsa niya. Natagpuan ko ito sa mga gamit ng ama namin. Sa tingin ko gusto ito ninyo o ni Chilo. Maingat kong tinanggap ang packet. Sa loob ay faded photograph. 3 lalaki sa ilalim ng malaking puno. Ang pinakamaliit, malinaw na si Danilo. May hawak na maliit na potted orchid. Iyon ang unang lumaki niya, paliwanag ni Marco. Bago niya iniwan ang hindi natapos na pangungusap, kitang-kita ang guilt sa mukha niya. Tiningnan ko ang batang Danilo sa larawan. Pagkatapos ang silang lalaki sa harap ko. Gusto mo bang makita ang conservatory? Alok ko. Nagulat kaming pareho. Nagpalaki si Danilo ng tunay na impressive orchids. Sa isang sandali, akala ko tatanggi siya. Pagkatapos, nang halos hindi noticeable na tango, sumunod siya sa akin sa property na minsan niyang sinubukang nakawin. Habang naglalakad kami sa mga bulaklak na pinapalaki ng kapatid niya ng may labis na pag-ibig. Nakita ko si Marco sa paraang marahil nakita siya ni Danilo sa mga video. Hindi villain na dapat talunin, kundi lalaking pinahihirapan ng mga choice na hindi na maibabalik. Hindi mabubura ng forgiveness ang nakaraan o babaguhin ang hinaharap. Pero marahil bahagi rin ito ng legacy. Ang kakayahang pumili ng compassion kapag mas madali ang revenge. Hindi ko malalaman kung genuine ang ghost ng repentance na nagdala kay Marco sa pintuan ko o isa pang calculated act. Ang alam ko ay nang umalis siya, may subli na nagbago sa Crestwood Estate na parang natapos ang final chapter. Noong gabing iyon, pinanood ko ang pinakahuling video ni Danilo. Ngumiti siya sa akin mula sa screen. Puno ng kapayapaan ang mata niya na hindi ko napansin noong buhay pa siya. Ito ang katapusan ng daily journey natin ng sama-sama. Mahal ko. 1 taon ng message para gabayan ka sa unang buwan nang wala ako. Pero hindi ito ang katapusan natin. Tumigil siya. Tinitingnan ang kamera na para bang talagang nakikita niya ako. Nagpapatuloy tayo sa mga desisyon na gagawin mo. Sa pag-ibig na ibabahagi natin kay Chloe. Sa ganda na gagawin mo mula ngayon. Ang bahay na kinatakot ko ng matagal ay sa iyo na ngayon para baguhin. Ang lihim na tinago ko ay naging regalo mo na. Ang pangako na hiniling ko sa iyo na kalaunan ay binawi ko ay naging landas sa kalayaan mo. Ngumiti siya sa huling pagkakataon. Huwag kalimutan, Norma. Ikaw palagi ang tunay na lakas sa ating dalawa hanggang balang araw, mahal ko. Dumilim ang screen at sa katahimikan na sumunod. Natagpuan ko hindi lang pagkawala, kundi posibilidad. Ang bahay na hiniling ni Danilo na huwag ko nang puntahan ay naging tahanan ko. Ang mga lihim na tinago niya ay naging lakas ko. At ang pangako na hiniling niya sa akin ay naging susi sa hinaharap ko. Tumayo ako at lumakad patungo sa malaking pintura sa living room. Pinagmamasdan ang layers ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na ipinakita ko. Higit pa sa property ang iniwan sa akin ni Danilo. Binigyan niya ako ng pagkakataon para muling tuklasin ang sarili ko. Ang bahay na kinatakot niya ay naging bahay na minahal niya. At ngayon ay akin na itong patuloy na baguhin isang araw. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para patuloy kong maihatid ang higit pang kwento tulad nito. Maraming salamat sa matamis ninyong suporta. Excited ako sa comments ninyo tungkol sa kwento. Sa screen makikita ninyo ang 2 bagong life stories na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na life story, ng may pag-ibig at paggalang.